Pero simula ng araw na yon, hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado, gusto kong makilala siya ng higit pa. Sa mga sumunod na araw, palagi kaming nagkikita ni Luna sa parehong lugar dahil sa maliit na tindahan kung saan ko siya unang nakita. Minsan ay nakaupo lang kami nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, mga pelikulang napanood, mga librong nabasa, at mga pangarap na tila abot kamay. Pero malabo pa ring hulihin, hindi ba? Nakapagtataka tanong ko minsan. Habang magkasabay kaming naglalakad pa uwi, na kahit sa panaginip magkasama tayo. At ngayon nandito ka, totoo ka. Tumingin siya sa akin, bahagyang nakangiti, pero may bakas ng lungkot sa mga mata. Hindi lahat ng bagay na totoo kailangan mong maintindihan agad, hindi natigilan. Ako, anong ibig mong sabihin? Hindi, ngumiti lang siya. At hindi na muling nagsalita. Hindi ang pangalawa, habang magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Ang simpleng hawak niya sa braso ko habang tumatawid kami ng kalsada ay sapat na para patigilin ang tibok ng puso ko. Ang bawat tawa niya ay parang musika na gustong-gusto kong marinig araw-araw, ngunit sa bawat ngiti may anino akong nararamdaman, para bang may tinatago siya, isang lihim na hindi pa niya kayang sabihin. Isang gabi bago kami maghiwalay, tumingin siya sa akin ng seryoso. Luna, kung sakaling isang araw mawala ako, hahanapin mo pa rin ba? Ako, oo, halos hindi ako nakasagot. Ano ka ba, Luna? Bakit mo tinatanong yan? Oo, hahanapin kita kahit saan, kahit kailan. Ngumiti siya. Ngunit bakas ang luha sa gilid ng kanyang mata. Yan lang ang kailangan kong marinig. At bago ko pa siya matanong muli, tumalikod na siya at naglakad palayo. Iwanan akong may kaba at tanong na hindi ko alam kung kaya ko bang sagutin.